na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. So 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. No, kung totoo ang mga yan, tama nga ang sinasabi ni Duterte. Weak leader ka nga. Isipin mo yun, wala kang alam sa mga pinaggagawa nila invoking your name. Mali ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo may crisis, gano'n. Para katuloy si Sara Duterte. Parang si Sara Duterte kasi pinagkatiwalaan mo si Marcos. Tapos sasabihin mo in the future, like 1 to 2 years, wala pang 1 to 2 years, sasabihin mo, parte ng korupsyon, parte at mastermind ng korupsyon, si Marcos. Pero alam niyo ba kung anong hindi ka panipaniwala sa lahat ng sinabi ni Zaldico? Wala raw siyang nakuha ni Singkong Duling. Diyan ako magtataka sa iyo, Zaldico. I mean, I can believe the fact na si Marcos nakakuha or nag-insert ng 100 billion pesos sa budget. Also nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Joseph